kay BP Inday Sara Duterte. Kala ko ako lang ho yung nakapansin eh. Pansin na din po pala ng mga kakamping, mga bossing. Eto. Barry Gutierrez, alam po natin na kumbaga, nasa gilid talaga yan ni Atty. Leni Robredo, mga bossing eh. Sabi niya dito, yung mas pinagtatanggol pa ng embahada ng ibang bansa ang ating interes sa West Philippine Sea kaysa sarili nating vice-presidente. Dahil ho, mga kababayan, hanggang ngayon, ang ating vice-presidente ay ganun pa din ho, mga bossing. No comment. Wala pa din pong komento. Eh, kanino may komento? Ayun, kay Kibuloy. Ano po? Ang haba-haba ng komento kay Kibuloy. Pero pagdating ho sa West Philippine Sea, mga kababayan, alam ko yung kay Kibuloy, wala naman sa jurisdiction ng ating vice-presidente. Ano po? 'Di ba? Yung sinasabi ng ating vice-presidente na wala sa jurisdiction ko yan o wala sa jurisdiction ko yung pagsasalita o pagkokomento dyan sa West Philippine Sea, alam ko yung kay Kibuloy, wala din ho, mga bossing. Sino po ba yung mga sumusuporta sa atin? At mas naniniwala pa ho, mga kababayan, sa ating karapatan sa West Philippine Sea. Nandyan ho ang Japan, nandyan yung G7, nandyan ang India. Yung mga ibang bansa po, makakarinig ka ng suporta nila para po sa atin, para po sa West Philippine Sea. Pero pong etong mga Duterte, mga kababayan, lalo na sa pangunguna ng BP natin, no comment. Aussie, Australia, nandyan ho, mga kababayan. Pero yung sarili natin vice-presidente, wag na nga lang eh. Sige, hindi mo na jurisdiction. Wag na lang dun pag-usapan natin bilang isang Pilipino. Ano ho? Ano ang komento mo? Ganun lang naman po yun eh. Makikiisa ka ba sa mamamayang Pilipino? Na ang West Philippine Sea tayo ang may karapatan? Wala. Malabong itaas ni PBBM ang kamay ni Bongo. Hindi mag-aaksaya yan ng kung si Bongo lang naman. Sabi ni Reggie Silya, Cavite. Nakakalungkot hong isipin, mga kababayan, na pangalawa sa pinakamataas na katungkulan sa ating bansa, wala hong masabi para po dun sa karapatan natin sa West Philippine Sea. No? Department of Education, wala. Late din ho, mga kababayan. Nag-aaral pa lang po si BP Sara para dun sa kanyang posisyon sa Department of Education. Mga bossing. Ang daming nasabi doon sa paglusob. Yan paglusob na. Pabor na sa inyo yun. Ang dami po nilang nasabi ng ating BP na sobra-sobra daw po yung ipinadala para kay Kibuloy, para sa nag-iisang tao. Na alam naman natin na 21 ang beng-beng, napakadaming tao at meron pang di umano na kumbaga mga private army daw po, di umano. Pero pagdating doon sa ating mga kasundaluhan, sa mga Coast Guard na binobomba, tinatarget ng mga water cannon, wala ho. Wala tayong marinig sa ating vice-presidente, mga kababayan. Pakigalaw naman yung baso, tagay na sa susunod. Akala ko ho kasi ako lang yung nakakapansin, napapansin na din po pala ng mga kakamping, napapansin nyo na po pala. Na mas tumitindig pa sa atin yung mga ibang bansa na sinasamahan tayo, sinusuportahan tayo pagdating po sa West Philippine Sea, mga kababayan. Kailan kaya magkukomento ang ating vice-presidente? Ireneo Plasencia, no comment please. China ang master ni Sara. Lumaki sa farm. Baka yung magpondo sa next election bid niya, kaya mas safe na yung no comment siya. Baka kasi iba pa ang pondohan. Mas magaling pa si Atty. Leni Robredo
maging BP at maging DepEd, maraming magagawa ngayon para sa education, dormitory, counseling, at iba pa kahit wala sa posisyon pero tuloy ang public service. Nakikita ho namin yan, no? Nakikita ng taong bayan ho yan. At isa pa, ngayon ang paniniwala ko mga bossing, nung panahon ng si Attorney Leni Robredo, ay siya yung vice-presidente, ginigipit talaga eh. Gipit sa lahat, gipit sa pondo, gipit sa budget, paano naman makakapagtrabaho ng maayos nga yung tao? Ano po? Ayan. 1,214 viewers. Huwag niyo pong kalimutan na i-like. No? Pindutin niyo lang po yung like button dyan para po mas i-share ni YouTube ang ating mga content na ginagawa. Pindutin niyo lang po yung subscribe button dyan para po maka-receive kayo ng notification pag tayo po ay naka-live na mga kababayan. Pag president na siya, tsaka magko-comment. Ang tagal pa nun. At mukhang malaki ang posibilidad na hindi makamit pa. Pag tungkol kay Kibuloy, napakabilis ni Sara magsalita pero sa West Philippine Sea ay no comment siya. Mabuti pa, mag-itok-itok na lang siya. Ay, sabi ni Sir Tony Ninobla. Palike mga kamark, 358. Fiona Marilyn. Ayan. Eto. PBBM plus Kakampings versus DDS. O, yan ang yan ang may tulog sila mga kababayan. Pero, sinasabi pa din nila, naku, wala yan. Miski magsanib puwersa yan, dalawa na yan. Hindi mananalo sa DDS. Sabi kasi ni Banat Bay sa inyo, magsilabas kayo doon sa box para malaman nyo kung ano yung mga katotohanan. Hindi yung kayo-kayo lang ang nag-uusap diyan, kayo-kayo lang nagkukentuhan. Kaya ang naririnig nyo, kayo-kayo lang ang malakas. Di ho ba, mga kababayan? Anyway, yan po muna ang topic natin para sa araw na ito, mga kababayan. Ano ba ngayon dyan? Mamayang gabi po, naka-live tayo alas 8 o alas 9 ng gabi, mga bossing, Chief Amo Sir, sa panibagong topic na naman po. 1,219 viewers. Huwag niyong kalimutan na mag-like, mag-subscribe, and mag-share ng ating mga YouTube content na ginagawa sa araw-araw. Muli po, mga kababayan, saludo po ako, lalong-lalo na sa bawat Pilipino na sumusuporta sa gobyerno ng Pilipinas at lalong-lalo na sumusuporta sa ating Pangulo para po tuloy-tuloy ang pagbangon ng Pilipinas. Maraming salamat and God bless po sa ating lahat.